Hello, people of the world! Saan na naman kaya ang tungo ng Diyosa? At parang pupunta ng airport? Yes! Oh yes, you heard it right. Nasa airport kami ngayon at papunta kami ng Tacloban! At kasama ko ang aking inay dahil dadalawin niya ang kanyang kapatid. Yes! Opo, may kapatid po ang inay sa Tacloban at matagal-tagal na rin pala silang hindi nagkikita. At pagdating nga po namin din sa airport ng Tacloban, ay sinundo na kami ng aming mga pinsan, ng aking mga pinsan dito. Para klaro po ang lahat, sa father side ko po ay magkakatabi po ang bahay din sa Batangas. Samantala sa mother side ko naman, medyo hiwa-hiwalay po ang magkakapatid. Merong nasa Iloilo, merong nasa Tacloban, merong nasa Maynila, merong nasa Cavite, merong nasa ibang bansa. After nga kami pakainin ng aking mga pinsan, ay idinaan niya kami din sa pinakamahabang tulay, ang San Juanico Bridge. Congrats nga pala sa aking pinsan dahil nakapasa siya sa pagiging attorney. At syempre, pinagmamalaki ng inay ang kanyang pasalubog na abukado. At syempre, ang makabagong banding, ang mag-tiktok at kumain, mag-inom. Second day namin din sa Tacloban, di na muna kami pinakain ng aming pinsan sa Villa Tuna. In fairness, masarap naman yung food. Nagustuhan ni Mother dahil mainit ang sabaw. At ngayon naman po pala, pupunta kami din sa mansion. Ang Santo Niño Romualdez Mansion na nasira po ng Bagyong Yolanda. In all fairness, hindi ko inaakala na meron din kagandang mansyon ang mga Marcos. Nakakaloka. Alam niyo yung nakita ko ito? Kumbaga, kunyari mag-shooting ka ng isang royal family o mga prinsesa, prinsipe, pwede itong maging bahay, aring lugar na ito. Dahil napakaganda naman talaga. Yun nga laang, nasira nga po ng bagyo. Pero grabe, sobra akong na-amaze sa ganda. Yung mga ginamit na materials, yung arts, yung design, everything is perfect. Hindi ko ma-imagine na mayroong ganitong kagandang lugar sa Pilipinas. Heritage Museum or Madam Imelda Museum. So I'm Elizabeth po, your tour guide for 30 to 45 minutes. So before we start, we have a strict policy here po. Yun na po na bawal po talaga videos. Ay, sorry po. Bawal pala yung videos. Pero yung picture, hindi naman ipinagbabawal. Pero dahil gusto ko makita nyo kung gaano ito kaganda, ipapakita ko na lang sa inyo ang mga picture. And sobrang malulungkot kayo dahil nasira nga po ito. Areho ang ilan sa mga picture namin doon. At napahanga din naman ako kay Madam Imelda Marcos. Gawa ng napaka-artistic niya para maisip niya ang ganitong konsepto. At pagkatapos naman ay inaya kami ng aking pinsan para magkape din. Ito po ay isang masarap na kapihan din sa Tacloban. Gawa ng matutuwa ka dahil napaka-artistic ng lugar. Napaka-peaceful. Tapos, pag akyat mo sa taas, ang dami mong makikitang mga lumang kagamitan noong unang panahon na sadya namang maa-amaze ka. Yes! Talaga namang maa-amaze ka sa collection ni Sir dahil mantakin nyo yun, ang dami niyang nakuha o naipon na mga lumang gamit para maging team ng kanyang kapihan. Kaya naman yung mga kabataan sobrang naging enjoy. Bukod sa masarap naman nga talaga yung pagkain, napakatahimik din naman nga. Kapag mahilig ka sa art, ma-appreciate mo ito. Lalo na mahilig ka mag-collect ng mga bagay-bagay, sadya namang ma-appreciate mo ang lugar na ito. Kaya naman kapag napunta ka sa Tacloban, isa ito sa mga dapat mong puntahan. Abay, very educational din ha. Bukod sa makikita mo yung mga lumang gamit. Plus, may mga history pa ang kanilang mga painting, mga pictures. Lahat ng mga gamit dito, very historical. Wow, historical! Napaka-nostalgic. Wow, nostalgic! Magamit lang yung salitang nostalgic kahit hindi akma sa sentence. Basta maganda yung lugar. Bukod nga sa napaka-artistic ng lugar, ay napakalinis ng lugar. Grabe, napansin ko agad kung gaano kalinis
ang mga gamit. Siguro araw-araw silang nagpapahid ng mga gamit din. Dahil ang linis naman sadya na nagre-reflect naman talaga sa buong imahe ng kapihan. Malinis ang pagkain, masarap, nakakatuwa, masarap sa mata, makita ang mga garning bagay, mga lumang bagay. Ay! Diyos ko! Lumang bagay din yata ako. Nagulat naman ako doon. Ayan mga electric fan, typewriter, lumang radyo, lumang TV, lumang telepono, lumang takore, lumang banga, at may lumang song hits pa. Ayan, tapos yung mga picture, mga lumang picture or mga lugar, mga historical place. Hindi ko alam kung sa Tacloban lamang o sa buong Pilipinas dito sa atin. Yes, opo, na niluma na ng panahon. Ay, masabi ko sa inyo, ako pala ay collector din dati ng song hit. Mga memorabilia, ang tawag ba doon? Basta nakakatuwa, nakakaaliw. Sobra akong natuwa na nakapag-collect siya ng ganito at nakaipon pa rin siya na mahirap na makita ang ganning bagay. Yung mga lumang bagay, Diyos ko, napaka-nostalgic. Nostalgic din naman na na-experience kong gumamit ng mga lumang plancha na yan. Di ba, Kaina? Salamat, pinsan, Kuya Christopher, sa paglibre ng kape. Diyos ko po, kami naman na isa na ilaang sa 3-in-1 sa kaping barako, pero pina-experience mo sa amin ang ganito ka social na kape at masarap na kape din sa Tacloban. Thank you very, very much. Thank you very much. Thank you very much. Tumutunog pa rin po yan. 1920. Ang nakakatawa talaga dito sa collection ni Sir, gumagana pa siya, tumutunog pa siya. Yung mga lumang stereo, wow, lumang stereo, lumang radyo, lumang plaka, abay tumutunog pa Tingnan ninyo, are. Let's watch it. Wow, may let's watch it. Ah, 78 taon ito. Pero parang ang linis pa. Inalagaan niyo talaga. Kasi ang linis pa, tingnan ninyo. That's the brand, Victor. Iba talaga kapag ka talaga maingat ka sa gamit, malinis sa gamit, talagang hindi masisira. Mayroon din kami niyan dati, kaso hindi namin naingatan. Nasira agad. Sorry po. Ay, inalagaan niyo. Dahil naman ang stainless. Hindi pa nag-ano. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Di ba yung kesera-sera? Whatever we'll see, will be. The future's not ours to see. Can't say Bring back to the old music. what will be, will be. Isn't it amazing? I asked Nakakatuwa, my twins, what said I? Whatever will be, will be. Kayo naman, mga Diyosa lover, anong inyong collection? Anong mga lumang gamit na meron pa kayo na itinatago ninyo na very sentimental? Na mga gamit noong lumang panahon. Lumang panahon! This is analog. Oh. Ah, this is 1973, amplified. Wow, 1973. Hindi pa. Hindi pa ako naipapanganak. Mas naingatan pa ito o 1973 pero yung mukha ko hindi naingatan. Ah,
niceness dito is this one. Ah, Yes. When you read, it's the first free newspaper in the whole Philippines after the liberation. okay. So that's Galing. ito yung interesting. This is November 12, 1944. 1944 pa. Oh, Oh my God. Ang likod sabi na 500 pesos na Chibuenas, di ba? Ito yun. Kasya yan. Tingnan mo yung bigas natin. Kaban gantang litro pa lang. Isang gantang 32 cents. Ha? Oo. Ganta parang... Oh. Corn beef. Magkano lang? 55 cents. 35 cents. Oh, pork per kilo. Beef. Ganyan kababa no ng ano. Pero mahal na rin yan kasi after World War II yun. Isang dosena. 36 centavos. Yan pa yung mga presyo before during 1944. O kaya pala yung may mayo. Grabe, 1944 ganun kamura ang mga presyo. Naalala ko tuloy kabataan ko. Oo, na nakalokpagi pa. Garni kami manood ng TV sa kapitbahay hanggang sa minsan nakakatulog na kami. Was taken December 11, 1944. Wow. Yeah, when she was still when she was still 6 years old back then. Okay, now. Last year, 2025, December 11, I invited her to come. So ito na siya. Talaga kayo. Ay, siya yun! Nasaan na siya ngayon? Ibang bansa or ano? Ah. Paano niyo nalaman siya talaga na legit? Oh. May picture siya po. Ganda lang niya. Ang daming istorya ng buhay nito. Naglalaro ng sungka. Oo nga, dati naingatan natin yung ating ganyan dati. Susungka pa. Sige, nasayaw ko. Pero ngayon buhay pa rin siya. Buhay pa. Ilang taon na po siya? Magna 90 years old siya. 90? Magna 90. Talaga dancer siya. Tingnan mo. Halata. Halatang gansan. O sir, marunong kayo sumayaw. Hindi. Nalalay lang. Gold ka pa sa kayo. Ha? 89. Para mas ma-appreciate ninyo ang mga ipinapakita kong ari sa inyo, ay pumunta na lang kayo din eh. Dahil to see is to believe. Go! Laban! Tapos, pumunta naman kami sa kabilang side pa ng kapihan sa likod dahil ang dami pa rin mga painting. Sobra talagang natutuwa ako. Siguro dahil mahilig ako sa arts, kaya sobrang na-appreciate ko. Tapos napaka-Instagrammable pa ng kanilang lugar dahil every corner ay may mga arts. Tulad po na ring LC ng barko na sumadsad noong kasagsagan ng bagyong Yolanda. Tapos ari naman ay mga tsinelas na nagkorting puso. Ayan, nakakatuwa ang artistic. Diyos ko, gusto ko ang Porten, may ganito rin, may kapihan. How I wish na lumago din para makapag-renovate kami. Renovate! Makapag-innovate. Innovate! Ano ra? Kung ano pinagsasabi. Ayun, makapagdagdag ng mga bagong menu. Ayan, napaka-relaxing ng place. Talagang relaxing talaga yung lugar na ito. Napaka-artistic. Wala akong masabi. Kasi nga, I love arts. Ayan, yung mga gamit sa barko, yung mga nasira, ginawa nilang arts. Grabe, sobra talaga akong na-amaze. Wow, paulit-ulit. Kasi nga, napakagaling na collector ni Sir. Talagang na-preserve niya din at naingatan yung mga lumang gamit na yung mga bagong silang. Wow, bagong silang na bata. The future of the Philippines. Ayan, makikita yung ganitong mga bagay. Thank you.
Ayan, sobrang ganda po dito sa Espacio Coffee. Art, Food and History. Kaya pala, Art, Food and History. May kakape ka na, kumakain ka na, may art. Malaloka ka pa sa mga arts. Tapos yung food nila, sobrang sarap. At may kasama pang pagtuturo. Wow! May history. Thank you, sir. Thank you. Pasyal po kayo dito sa Tacloban lamang po yan. Siyempre, sinulit na din namin ang gabi dahil pumunta naman kami sa National Park sa MacArthur Landing. Ayan. Ang monumento ni MacArthur kung saan sinabi niyang, I shall return. Maganda naman yung lugar, nakakatuwa, pero yun nga lang, ang dami kong nakikita mga magjojowa na nagde-date, kaya medyo masakit sa mata. Pero yung makita itong ganito kagandang monumento ni MacArthur, parang mababalik tanaw ka sa mga nangyari noong panahong tayo isinasakop. Wow, sinasakop ng kung sino-sino. Kaya kapag napasyal ka dito sa Leyte, isa ito sa mga puntahan mo dahil isa ito sa mga very historical place ng ating bansa. Wow, ng ating bansa. Ayan, lakad-lakad ka lang dyan. Maganda din ito kapag ka umaga. Marami kang makikita dito. Maganda yung dagat and everything. Ayan, marami nagde-date na estudyante. Hoy, mag-aral kayong mabuti. Huwag puro charot. Nakakagutom din naman sadya ang magpagala-gala, kaya naman ipinasyal din kami dito na aking pinsan sa isang napakasosyal na street food. Baka naman food park. O, maganda dito, may mga pabanda. Tapos malinis yung mga tindahan nila, yung mga pwesto-pwesto. Parang ang lakas maka-Korea. Oo, ganito kalinis yung mga pagkain. Hindi naman talaga yung parang street food. Parang social na street food. Last night na namin din sa Tacloban, kaya naman may papiging, may kainan dahil nga naging attorney certified. Wow, certified! Certified attorney na siya. Yan, may magtatanggol na sa akin sa mga kasong kakaharapin. Wow, kasong kakaharapin, wag naman. Basta masaya naman at nagkabanding-banding kaming pamilya. At this time naman, bumibili kami ng mga pasalubong na tuyo na dadali namin sa Batangas. At this time naman ay pauwi na kami. Medyo malungkot dahil mamimiss ko din yung mga kapamilya ko dito. At lalo't higit ang reason kung bakit kami nagpunta ng Tacloban ay dinalaw ng aking mother, ang kanyang kapatid na sadya namang nakakaiyak ang mga tagpong iyon na namiss nila ang isa't isa. That's for all, guys. Sana po ay nag-enjoy po kayo at sana makapasyal din po kayo sa Tacloban dahil maraming magagandang lugar dito. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all.